Mga kaibigan, welcome po sa programang Pasugo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago po natin simulan ang pagtalakay, panoorin po muna natin ito. Ang trabaho ko po sa kasalukuyan ay company driver po. Mula po nung matuto ako magmaneho, nasa 25 years na rin po na pagmamaneho. Iba't ibang klase na rin po na sasakyan. Manual at saka automatic. Mga SUV, private na sasakyan. Medyo po mahirap maging driver dito sa Maynila dahil sa traffic. Pagod po sa biyahe. Kailangan po ng mahabang pasensya sa kalsada. Karaniwan po, maiipit kayo sa traffic. Halimbawa, meron kayong hinahabol na oras para dun sa produkto ninyo, maabala po. Kapag ang driver po ng isang sasakyan ay mainitin ang ulo, ay marami kang makakaaway. Marami na po ako na-experience. Minsan, hahamunin ka pa. Minsan ay uunahan ka. Pagkatapos nun, mamemreno siya sa harapan mo para medyo maalanganin ka. May mga nadadaanan po ako minsan sa kalsada na mga road rage. Madalas sa bababalitang nauuwi sa karahasan o aksidente ang simpleng away trapiko. Bunsod sa pagiging bayolente ng ilang motorista kapag may nakakaalitan sa kalsada. Maraming dahilan kung bakit ang isang driver ay nasasangkot sa road rage. Isa na dito ang matinding traffic na sinabayan pa ng gutom kaya humahantong sa init ng ulo ng driver. Narito ang ilang mga tips para maiwasan ang road rage. Plan ahead. Bigyan ang sarili ng sapat na oras kapag nasa biyahe upang makaiwas sa trapiko at rush hour. Ikalma ang sarili. Makinig sa mga relaxing music at huminga ng malalim. Give way. Hindi malaking bagay ang magbigay daan upang makaiwas sa aksidente dahil makakarating din tayo sa ating paroroonan. Don't engage. Iwasan ang hindi maayos na komprontasyon. Be the better person. Huwag patulan ang mga hindi kaaya-ayang kilos at sa halip ay i-report na lamang ito sa kinauukulan. Sanayin ang magalang na pagmamaneho. Huwag busina ng busina at gumalang sa kapwa drivers. Habaan ang pasensya. Kung hindi talaga maiiwasan ang komprontasyon, panatilihing mahaba ang pasensya at makipag-usap ng maayos. Una, bago tayo bumiyahe, ang pinaka-importante yung manalangin muna para maiwas tayo sa anumang disgrasya o anumang pwedeng maging gulo sa kalsada pag nagmamaneho na po. Siyempre, halimbawa, mula sa tahanan natin, baka mainit ang ulo, huwag nating dadalhin sa pagmamaneho kasi maapektuhan yung ating mood sa pagmamaneho. Maaring madala natin doon, mainit ang ulo natin, yan ang pagmumula ng road rage. Kaya dapat ay kalma lang. Pagka naman cool lang ang pagmamaneho mo, hindi ka mainitin, maganda ang magiging biyahe mo. Maiiwas ka sa gulo. Mga kaibigan, iba't iba po ang maaaring maging dahilan ng pagkagalit o pag-init ng ulo ng tao. Halimbawa, may sinasabi kang importante sa isang tao, subalit hindi ka naman iniintindi o pinapansin. O kaya, nasa mahabang pila ka at pagkatapos ay may mauuna pa sa'yo dahil sa sumingit sa pila. Isa pang halimbawa, katutulog mo pa lang, bigla ka na lang magigising dahil sa pag-iingay ng kasama sa bahay o kapitbahay. O kaya nagmamadali ka na. Naipit ka pa sa mabigat na daloy ng trapiko na sa kakamadali, nagiging reckless na sa pagmamaneho. Kaya ito madalas ang nagiging sanhi ng tinatawag na road rage. Hindi nga ba't
nababalitaan natin ang ganitong mga pangyayari. Ipinagpapauna lamang po namin na ang magalit o mag-init ang ulo ay natural po na damdamin ng tao. At ito po ay nangyayari kahit saan at kahit hindi po inaasahan. Ang masama po ay ang maging magagalitin o mainitin ang ulo. Kaya alamin natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia ukol sa init ng ulo kaya dapat itong iwasan? Babasahin po natin dito sa Kawikaan, sa 14:17, ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Tandaan po natin ang sinabing ito ng Biblia. Ang sabi po, ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat. Pagka po sinabing hindi marapat, ang katumbas po ay hindi tama o hindi mabuti. Kaya masama po ang maging magagalitin o mainitin ang ulo, sapagkat may masama rin itong ibubunga sa ating sarili at sa ating kapwa. Kaya mga kaibigan, saan man tayo naroroon at anumang sitwasyong kinalalagyan natin, sikapin po nating makontrol ang ating galit at huwag padadala sa init ng ulo. Maging mahinahon, sabi nga sa talatang ating binasa, ang mahinahon, lagi nang nag-iingat. Ang ganitong tao po ang malalayo sa mga kapahamakan at mga kaguluhan. Sa kabilang dako, kapag ka naman magagalitin at laging mainit ang ulo, ano po ang mangyayari sa gayon? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Kawikaan, sa 29:22. Ganito ang ating mababasa. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Tiyak po na walang sino man sa atin ang gusto'y mapasok sa gulo at mapaaway, di po ba mga kaibigan? Pero kahit pa may mataas na pinag-aralan o kaya'y may magandang katayuan sa lipunan ng isang tao, kapag ka po napadaig sa init ng ulo, hindi ba karaniwang nasusuong sa mga kaguluhan at awayan? At ang lalong masama po at nakalulungkot pa, nauuwi sa sakitan at ang iba ay sa patayan. Marami na po tayong nabalitaang ganyan, di po ba mga kaibigan? Dahil po sa silakbo ng damdamin o pagiging short-tempered, ay nakagagawa ng krimen na kahit pagsisihan, huli na po. Ang kinahahantungan ng mga nasasangkot dito, kung hindi po sa bilangguan, ay sa ospital. At ang masakit, ang iba ay sa libingan. Isipin mo nga naman, nagkagit-gitan lang ang mga sasakyan dahil sa traffic, namaril at nakapatay na. Yung iba dahil lang sa hindi matanggap na biro, napikon at nakipag-away na agad. Kaya alamin natin mula sa Biblia, ano ba ang isa sa mga dahilan kaya laging nasusuong sa gulo ang mga mainitin ng ulo? Basahin po natin dito po sa Kawikaan, sa 12:18, ganito po ang nakasulat. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Mga kaibigan, karaniwan na po na kapag kagalit at mainit ang ulo ng isang tao, nakapagsasalita po siya ng masakit o walang taros na mga pananalita. At ang sama po ng ganito, ito anya'y sumusugat ng damdamin ng kanyang kapwa na siya namang ikinagagalit po nito kaya nasusuong sa mga gulo o away. Ang nangyayari po kasi, yung init ng ulo, inilalabas sa pamamagitan ng salita. Nagagawang sigawan at kuminsan minumura pa ang kanyang kapwa. Mali po ang gayon, mga kaibigan. Kaya hindi po katakatakang pagmulan ito ng mga pag-aaway at kaguluhan. Nagiging pabigla-bigla at hindi mapigil ang kanyang bibig at dila. At kuminsan pa nga po ang nakalulungkot pa, maging ang sariling sambahayan ay napipinsala. Na dahil po, halimbawa, sa pagiging magagalitin o mainitin ang ulo ng mga magulang, may mga anak ko na pinaghaharian na ng takot kaya natututong maglihim at ang iba ay nagagawa pang maglayas. Hindi po dapat pumayag ang mga magulang na mangyari ito sa kanilang mga anak at sa kanilang sambahayan. Kaya dapat malaman po ng bawat isa kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang init ng ulo at pagiging magagalitin.
Paano nga ba maiiwasan ng maging magagalitin ayon po sa Biblia? Ganito po ang itinuturo ng Biblia. Dito po sa Ecclesiastes, sa 7 at 9, ay ganito ang ating mababasa. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Sundin po natin ang utos na ito ng Panginoong Diyos. Kung ipinaaalala man po ng mga doktor na iwasan natin ang maging magagalitin at ang dapat ay magpigil ng sarili para maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan ng labis na galit, ang lalo nating dapat isaalang-alang, utos po ito ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat nating sundin para na rin po sa ating kapakanan. Na pag-aaralan po at magagawa ang self-control. Mahalagang lagi nating binabantayan ang ating sarili kung paano tayo mag-isip, magsalita at gumawa. At kasabay po ng pagpipigil sa sarili o self-control, anong katangian naman ang dapat na makita sa bawat isa sa atin? Basahin po natin ang itinuturo ni Apostol Pablo sa unang Timoteo sa 3:2-3. Ganito po ang ating mababasa. Hindi mainit ang ulo, mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan, makapagtuturo. Hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway, hindi gahaman sa salapi. Kasabay po ng pagpipigil sa sarili o self-control, ang katangiang dapat namang makita sa bawat isa ay ang pagiging mahinahon. Malaking tulong po ang nagagawa nito, lalo na sa pagharap po sa mga problema. Ang mahinahon po, nakapag-iisip ng mabuti upang malunasan ang mga problema. Ang gayon po, hindi pa dalos-dalos, kundi nag-iingat at hindi rin siya palaaway. Kaya makaiiwas talaga sa kaguluhan. At ano po inihahayag kapag ang isang tao ay laging mahinahon? Pakinggan po ninyo ang itinuturo ng Biblia. Dito po sa Kawikaan sa 14:29, ganito ang ating mababasa. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Mga kaibigan, kahit na hindi po mataas ang pinag-aralan ng isang tao, ngunit kung taglay niya ang kahinahunan, ang gayon po ang nagpapakilala ng kaunawaan. Kapag ka po ang isang tao mahinahon, approachable, wala kang ipag-aalala. Nagagalit din. Sabi nga natin kanina, normal po yun pero kontrolado. Mahinahon pa rin siya. Nag-iisip siya bago magsalita at hindi po kinalilimutan ang kagandahang asal. Napakahalaga pong pairali ng kahinahunan sa lahat ng pagkakataon at saan man po naroroon. Sa trabaho, sa kalsada, sa paaralan, maging sa ating tahanan. Samantalang ang mainitin po ang ulo o magagalitin, sabi nga ng Biblia, tandaan niya ng kamangmangan. Ang gayon po ang tiyak na pangingilagan o iiwasan. Ano pong ipinapayo pa ng Panginoong Diyos upang wag tayong masangkot sa mga kaguluhan? Basahin natin dito po sa Kawikaan, sa 22:24-25. Ganito pa ang itinuturo ng banal na kasulatan. Huwag makikipagkaibigan sa mainit ang ulo, pagkat baka mahawa ka sa kanila. Muli po, nais naming ipapansin, mga kaibigan, utos po ng Panginoong Diyos, nakasulat sa Biblia, na dapat sundin. Huwag makikipagkaibigan sa mainit ang ulo, pagkat bakaan niya mahawa ka sa kanila. Ayaw po ng Panginoong Diyos ng mainitin ang ulo at magagalitin. Sapagkat alam naman nating ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Kaya dapat nating piliin ang ating magiging kaibigan o kabarkada. Kaya nananawagan po kami sa mga sumusubaybay po ngayon sa programang ito na masasabi pong guilty sa pagiging mainitin ng ulo o magagalitin. Dapat na pong magbago sapagkat hindi po yan makabubuti sa sarili maging sa kapwa. At kung sakali naman po na dumating ang pagkakataong hindi naiwasan ang magalit, ano po ang dapat ay agad na gawin?
Ganito po ang mababasa natin sa Efeso sa 4:26. Pakinggan po ninyo at ganito ang nakasulat. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Katulad po ng sinabi namin kanina, normal po ang magalit o uminit ang ulo. Pero mga kaibigan, ang bilin po ng Biblia, kung magalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Magagawa po ito sa paraang sinabi ng Biblia na agad na pawiin sa kalooban ng galit. Mga kaibigan, huwag po kayong papayag na magtagal at manatili ang galit sa puso. Dahil baka mahulog po ang ganun sa pagkapuot na isang mabigat na kasalanan din sa Panginoong Diyos. Ano naman ang isa pa sa mga dapat nating isaalang-alang na utos ng Diyos upang maiwasan ang pagiging mainitin ng ulo at magagalitin? Pakinggan po ninyo at ganito ang sagot ng Biblia sa Roma 12:18. Ganito po ang ating mababasa. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Gawin po natin ang buo nating makakaya na matupad ang kaloobang ito ng Panginoong Diyos na magkaroon po ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kapag ka ito po ang laman ng ating puso at isipan, tiyak po na iiwasan natin ang maging mainitin ng ulo at magagalitin. Malaki rin po ang maitutulong sa pamumuhay sa mundong ito ng pagkakaroon ng kapayapaan sa ating kapwa. Magiging payapa ang ating pag-iisip, maging ang buong sambahayan. Mababawasan din ang ating mga dalahin sa pagharap sa mga kahirapan at mga suliranin. Dagdag pa ang mga nangyayaring kalamidad at pandemya sa panahon ngayon. Isa po ito sa mga layunin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo sa pagkakaroon ng ganitong programa. Ang maibahagi po sa atin ang mga kalooban ng Panginoong Diyos na dapat nating sundin sa ikapagkakaroon natin ng kapayapaan sa ating kapwa, lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa pamamagitan po ng pagkasangkapan mo sa palatuntunang ito. Patuloy ka pong nagtuturo sa bawat isa sa amin ng iyong mga kaloobang napakahalagang dapat naming sundin para magkaroon ng kapayapaan sa aming kapwa. Pagpalain mo po ang lahat ng mga sumubaybay. Nawa masunod ang iyong mga kalooban na kanilang napakinggan para po nang sa gayon, lalo pong maging karapat-dapat sa paglilingkod sa iyo at maging maayos ang pakikitungo sa kapwa sa ikapagkakaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Pagpalain din po ang programang ito, ang buong iglesia, lalong-lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Lahat po ng ito, buong galang po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.